Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na lang pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Saturn ng Store Coronados, upang magbahagi sa inyo ng mga munting kaalaman patungkol sa karunungang lihim, mga dapat linawin sa pangkalatan na dapat ting maintindihan at dapat itanim sa ating puso't isipan kung ano ba talaga ang katotohanan sa karunungang lihim, ang pagtataglay nito at kung sino tayo sa mundong ibabaw at kung paano natin panatilihin ang ating katauhan sa ganitong mga pagkakataon upang huwag tayong maligaw ng landas. Una sa lahat ay manalangin pong tayo muli sa ating Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. O Panginoon ko Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat pong muli sa bawat sandaling ibinabahagi niyo sa akin, sa lahat ng mga nag-aaral sa karunungang lihim, sa mga estudyante. Lagi ko po silang pinapanalangin para sa inyo na sana po ay gayon din po ako, lahat po kami ay nagkakatipon para sa inyong mga turo. Huwag niyo po sana kami pababayaan sa araw-araw. Gayon din po ang aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, ay huwag niyo rin po silang pababayaan. Lalo na sa sitwasyon ngayon na napakahirap po. Bigyan niyo po sana ng pagpapala ang bawat isa sa amin sa lahat ng mga pagkakataon ng aming buhay, sa lahat ng pagsubok. Huwag niyo po sana kami pababayaan at sana po ay mapagtagumpayan namin ang aming mga pag-aaral sa araw-araw at matanggap din po sana ng lahat, pangkalahatan na nakakatipon sa pwersa ng liwanag ang inyong basbas. Gayon din po ng mga gabay ng Saturn Coronados. At lahat ng mga anghel na pinagkaloob niyo sa amin, sana po ay tulungan nila kami sa oras na kami magmi-mission, sa lahat ng mga pagkakataon na hindi namin inaasahan sa aming buhay. Ay huwag niyo po sana kami pababayaan. At sana po ay mas magampanan pa namin ng maigi ang aming mga tungkulin na inatang niyo sa amin, na pinagkaloob niyo sa amin, at maging karapat-dapat kami sa bawat sandali ng aming buhay para sa inyo po. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon ko, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Lahat po ng ito ay pinapanalangin ko sa inyong walang kapantay na kapangyarihan at walang bayad dungis sa pangalan. Maraming salamat po. Una sa lahat ay binabati ko ang Spiritual Warriors Group ng Saturn Coronados. Shoutout sa inyong lahat. Sa lahat ng mga solid supporters dyan, sa lahat ng mga silent listeners, sa lahat ng mga nag-aaral na talagang masigasig mag-aaral, ako po ay nagpapasalamat para sa inyong lahat. Sa mga beginners level ng mga Saturn Coronados, mga Satorians, ako po ay personal na nagpapasalamat sa inyo. Sa lahat sa inyo, sana makarating ang aking mensahe na mas may maramdaman nyo ang aking pasasalamat sa pangkalahatan na kayo ay naririto at nakakatipon. Tayo ay tinawag upang pag-aralan ang mga dapat pag-aralan patungkol sa karunungang lihim na hindi basta-basta hinahayag ng ibang tao na bihira ang tinuturo yung mga ganitong aralin sapagkat sagrado ang ganitong mga bagay. Ngunit ako'y naninindigan na sa panahon ngayon ay dapat unti-unti ay ibahagi ito sa iba, sa mga pinipiling tao, sapagkat ang mga taong pinili, sila ay pagkakalooban ng
ganitong mga uri ng kakayahan na magagamit nila. Hindi sa paraan na sila ay magiging makasarili o kung ano man. At hindi sa paraan ng pagtulong sa kapwa, depensa at pagtulong din sa kanilang sariling pamilya. Shoutout pong muli sa lahat ng mga nais pang makapasok dito. At bukod pa doon, masaya ako sa nakikita ko na ang iba ay masigasig na nag-aaral at talagang nagpupursige sila. At ang iba ay gumaganap na rin. At shoutout sa lahat ng mga gumaganap dyan, sa lahat ng mga nanggagamot, sa lahat ng mga nag-aaral pa rin. At yung iba naman ay nag-aantay lang ng tamang pagkakataon para maibahagi nila ang kanilang kakayahan. Gusto ko lang ibahagi sa inyo na i-tackle up ngayon yung tungkol na sa sinasabi nila na ang tanong, dalawang tanong kasi ito putian ka ba or itiman ka? Yan ang tanong na bumungad sa aking pagkagising ngayon na gusto kong i-tackle up para sa pangkalahatan. Putian ka ba o itiman ka ba? Yan ang gusto kong i-tackle up. Ngayon, yung tanong na yan ay pumapasok yan sa spiritual na tanong o sa spiritual na karunungan. When it comes to that word na putian o itiman, para sa akin kasi sa mga new beginners pa lang, yung mga bagong nag-aaral, on the neutral stage yan, nasa neutral yan. Sabi nga nila, don't claim it from the very start, don't claim it, prove it. Kasi pag claim mo agad yan, nang wala kang basihan sa sarili mo, wala kang basihan sa pangkalahatan, mahirap i-justify ang ganyang bagay. Sabi nga nila, okay yun. Yung mentality mo na, parang guide mo na ako ay sa personal liwanag, ako ay putian o kung ano man. Okay yung ganun. Pero ang mag-justify niyan ay by doing it. Sabi nga nila, prove it. Ngayon, paano mo mapaprove yan? Paano mo mapatunayan na ikaw ay putian o itiman ka? Sa patungkol sa spiritual, the way you prove it is to follow o sundin mo yung kautosan ng ating Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Sundin mo ang 7 layunin na nakalagay doon sa aking ibinahagi na nauna. Doon sa unang itong unang ng videos ng mga ibinahagi natin. Ang 7 layunin na yan, napakahalaga yan para sa kaalaman ng lahat. Bakit? Bakit ko nasabi? Sapagkat tayo ay nabubuhay, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Maging makadiyos tayo, makabayan, makakalikasan, makatao. At sundin yung 7 layunin na yan. Kapag nasunod nyo yung 7 layunin na yan, na ipinahagi ko na sa videos na ito, sa lahat ng mga videos, minsan na nakikita nyo na pambungan, isa yan sa mga panuntunan na dapat taglayin ng isang nag-aaral sa karunungang lihim. At sabi nga nila, hindi naman porke na sinabi mo na sa ganitong faction ako, sa ganitong sa liwanag din ako, putian ako. Maraming kasing factors yan Kailangan talagang i-prove mo yung sarili mo. Sa paraang pagtuturo ng tama, sa paraang paggawa ng tama. Ngayon, paano naman nalalaman kung ang tao ay isang itiman? Gumagawa sila ng mga bagay na hindi karamal-dumal sa paningin ng Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ginagamit nila ang karunungang lihim upang makapanakit ng kanilang kapwa. Marami silang gamit na hindi pangkaraniwan o kakaiba. Maaring bahagi ito ng isang tao, parte ng katawan ng tao, mga labi ng isang tao, o mismong tao mismo. Maraming factors. Hindi ko i-generalize sa pangkalahatan yung mga ganyan. Kaya lang sa akin lang, may mga bagay kasi na hindi may paliwanag na gumagamit sila ng ibang term. Gumagamit sila ng ibang mga bagay. Like, yung iba gumagamit ng mga itim na bagay. Yung iba gumagamit ng mga dugo. Depende sa ibang tao yan. Ang konotasyon na yan ay ang magpuprove yan mismo, kayo mismo sa inyong sarili. At sa Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Sa ating dakilang lumikha. Sa akin, sa sarili ko, wala ako sa posisyon para magbigay ng aking in general form yung aking mensahe. Pero para sa akin lang, sabi nga nila kasi ganito yan mahalaga na tandaan mo o lagi mong isa sa puso't isip mo, isa sa buhay mo ang iyong layunin.
Layunin mo ba na tumulong sa iyong kapwa? Ang kulay kasi na sinasabing putian o itiman, nagkakaroon lang ng kulay, yung variation ng kulay. Siyempre, di ba, sa kahit naman sa pagkabata, ang puti, katulad ng isang bond paper na napakalinaw, katulad ng isang kulay itim sa screen ng isang bagay na napakaitim, kulay itim sa Crayola. Yung variation ng mga kulay na yan ay isang label lamang para sa kalaman ng iba. Pero para sa akin lang, ang mag-justify dyan, ang mag-prove kung ano bang panig ka ay yung iyong mga gawa. Sabi nga nila, action speaks louder than word. Don't claim it. Huwag mong basta-basta i-claim, i-prove mo. Kasi pag claim mo, okay, affirmation sa sarili mo. Talagang in a positive way, you put it in affirmative way. You affirm to yourself na, oh, putian ako. Okay. No issue that one. Walang issue dun. Ang ano lang dun is yung paano mo i-execute. Paano mo i-apply. Sinasa puso mo ba yan? Isinasa buhay mo ba yan? Tumutulong ka ba sa kapwa mo? May mga ganong factors kasi na dapat nating may mga level yan eh. Sabi ko nga, ang pag-aaral ng karunungang lihim ay napakalawak niyan. At malalaman mo lang sa sarili mo kung iba ang iyong kautusan o ang katuruan na iyong tinatahak. At hindi na ito ayon din sa mga kasulatan o ayon din sa mga bagay-bagay na patungkol sa kabutihan. Sabi nga nila, maraming mga salita o maraming mga sulatin na minsan tayo maliligaw ng landas. Ngunit para sa akin lang, basta isentro mo ng dakilang lumika, hindi ka maliligaw niyan. Ito, ihayag mo sa kanya ang iyong layunin at bukod pa doon, isuko mo ang sarili mo sa kanya. Na Panginoon ko, dakilang lumika, kayo po ang lumika sa akin. At ako'y naririto sa ngayon dahil sa inyo. At ihayag mo, manalangin ka kung paanong paraan mo ito i-execute, kung paano mo ito ibabahagi sa iba. Kaya sa iba ng mga nag-aaral ng karunungang lihim, yung mga bagay na yan, dapat yung isipin yan. Hindi lang sa salita na nag-claim ka na ikaw ay putihan o itiman, kundi sa gawa, yan ang mag-justify sa inyo kung ano ba talaga kayo. Marami naman na nagumpisa na sila ay nasa panig ng putian o sabi nga nila, persa ng liwanag. Ngunit habang binabaybay nilang karunungang lihim, sila ay nasilaw sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat. Kaya sila nagbago ang kanilang pananaw, nagbago ang kanilang kaisipan, sila ay naligaw ng landas. Kaya nga, sabi nga nila, marami ang naliligaw ng landas. Sapagkat pagtataglay ng ganitong kakayahan, katulad yan, ang iba, kapag alam nila kung paano bumuhay ng isang bagay, kung alam na nila kung paano gumawa ng isang bagay na hindi kayang gawin ng iba, may tendency na, sabi nga nila, yung responsibility mo sa isang bagay na pinagkalooban ka ng kakayahan, ang mangyayari, ma-overuse mo yan. In such a way na ma-overuse mo siya through personal use. Parang mangyayari, sige, marami akong gagawin na ganito. Ibibenta ko to. Which is mali. Di ba? Para lang sa in general lang, iano ko lang. Although may sarili tayong mga pananaw sa buhay, wala rin ako sa posisyon sa iba. Pero para sa akin lang kasi, that is my personal opinion. Yan ay opinion ko lang. Na sabi nga nila, yung action, doon na magbabari sa iyo. Ang action na ginawa mo, sa mga ginagawa mo sa buhay mo, yan ang mag-justify kung anong kulay ka. Kung tutusin lang, ang mga kulay-kulay na mga ganyan, kulay white, black, green, blue, o ano man, ang variation yan nasa tao yan eh. Yung kaisipan, malaking factor yan. Diba? Sabi ko nga, sa iba na mga nag-aaral,
paano nyo ipaprove yung sarili nyo? Paano nyo ipapakita kung kayo ba ay karapat-dapat? Kailangan maging mabuting halimbawa rin tayo. Hindi man sa parang spiritual, physical, mental at emotional, bahagi mo yan. At bukod pa doon, huwag limitahan ang sarili. Huwag kang matakot sa isang bagay at aralin mo lang kung anong makikita mo talaga may kabuluhan. Maraming mga nag-aaral, marami rin nagbabahagi ng kanilang kaalaman, pero aralin nyo kung ano yung nakikita nyo tama. Kung ano yung nakikita nyo may kabuluhan. Huwag aralin yung mga bagay na makapanakit o makapangloko. Mga bagay-bagay na hindi naman kaaya-aya. Kasi kapag tinaglay mo ng ganung mga bagay, sabi nga nila, yun ang magbibigay sa'yo ng kulay kung ano ka. Pero lagi kong sinasabi, inulit ko, sa mga beginners, sa mga nag-aaral, yan ay neutral. Sa umpisa pa lang. Kung sa umpisa ay nag-aaral ka ng kakaiba, like, sabi ko nga, yung gumagamit ka ng mga kung ano-anong parte ng katawan ng tao, which is mali para sa akin. Kasi, ba't mong ginagamit yan labi ng isang tao yan. Para sa akin lang, hayaan mo na manahimik yung tao. Ano mo na yan, na mahumimlay na siya. Kasi may mga taong ganun Hindi ko nila lahat, kaya lang, para sa akin na sa kalaban ko, maraming tao, may mga tao rin na may gumagamit ng mga ganyang mga bagay, katulad ng mga parte ng katawan ng tao, kung ano man. Kung kayo may mga hawak na ganyan, bitawan nyo yan. Kung baka sa hayaan nyo na ang isang labi ng isang tao na sa mga ganyang pagkakataon ay mahimlay na sa kanilang tamang kanilalagyan. Sapagkat ang taong may mga ganyan ay hindi natatahimik ang kaluluwa ng taong may hinawakan na ngayon, kinuhanan ng kanilang parte ng kanilang labi at gagamitin sa mga bagay patungkol sa spiritual is maring kung tinututulan yan. Ang kapangyarihan na ipagkakalob sa iyo ay hilingin mo doon sa taas sa Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huwag ka mag-invest sa gamit. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayo mag-invest sa gamit. Mag-invest kayo sa buhay na salita. Mag-invest kayo sa pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. You prove yourself unto the Lord o sa Panginoon na dakilang lumikha kung paano mo i-execute yung mga bagay na yan. Hindi ako nagsasabi na ako ay marunong sa mga bagay-bagay. Ako ay nagbabahagi lang ng aking personal na opinion, ng aking personal na karanasan, personal na kaalaman, o kung ano man. Sabi ko nga, malaya ang iba na tanggapin ang aking opinion. Malaya ang iba naman na huwag nilang tanggapin yung aking. Pero para kasi sa akin, sabi ko nga, ipakita mo. You show it. Do it. Gawin mo. Huwag yung puro isip lang. Huwag yung puro sa salita lang. Gawin mo. Dahil lagi kong sinasabi, action, or paulit-ulit, action speaks louder than word. The way you act, the way you do it, kung paano mo gawin, yan ang mag-justify para sa iyo. At para sa iba naman ng mga baguhan pa lamang, maluwag tong channel na to, malawak tong channel na to. Pag-aralan nyo, simula sa umpisa, maraming mga katanungan, ngunit babaybayin natin yan paunti-unti. At sabi ko nga, welcome naman ang iba dito mag-share ng kanilang knowledge. Ngunit respetuhan lang din. Sapagkat ang channel ay binuo ng mga tao na mga kakaibang kakayang pang-spiritual na mga tao na aking tinawag sa tulong ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sila ay pinili, sila ay tinawag sa ganitong uri ng mga bagay upang taglayin nila itong mga to. Kung kaisa ka sa layunin na ito, ay welcome ka. Pero kung hindi ka isa sa layunin na ito, ay malayang umalis ang sinuman. Yan naman ay, sabi nga nila, hindi naman compulsory. Optional lang ito kung talagang gusto mong pumasok, gusto mong makisalamuha, gusto mong makipag-engage sa ganitong mga uri ng aralin, malaya po. Ngunit may tinatawag nilang respeto. Yun ang kailangan para sa lahat. At sana malinawan din ng iba, sabi ko, all are neutral. It depends upon your action. Kung paano mo, yun ang mag-justify para sa'yo sa pagdating ng araw. Kaya sana ang iba ay huwag maligaw ng landas at tuloy-tuloy lang sa pag-aaral as mas ilapit nyo ang sarili nyo sa ating Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat.
Yan naman po sa ngayon ang aking binabahagi at sana malinawan din ng iba na mahalaga ang ating aksyon, mahalaga ang ating mga gawa sa mga itong mga bagay at simpleng salita, simpleng bagay pero may kabuluhan, may katuturan na para sa inyo patungkol sa parangkalahatan na mas maintindihan nyo to. Yan naman po sa ngayon. Ako po si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados. Nag-iwan sa inyo ng mensaheng hanggang sa muli po. Maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat. Yahushua Masaya, Yahushua Masaya, Yahushua Amasaya.